Say hi. Say hi. Environmental conditions at iba pang dahilan. Could be na may mga pagbabago sa environmental conditions like high temperature, small amount of oxygen sa tubig, or wave direction. Posible man po na because na itong food source nila is near the shore. Naglalakihang pusit naman ang nahuli ng mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Tumitibang ng 5 hanggang 12 kilo ang bawat isa. Walang season, para surungal daw. Kumisan, sarungal daw lang yung mapalinis. Iguana naman. Ayon sa BFAR Bicol at Barangay Council ng Talupaon, bukod sa peak season ngayon ng mga malalaking pusit, nangangahulugan din ito na mayaman ang marine habitat sa lugar. So magayunan po, digdiyo sir, talagang mga bandwidth lang ang gamit nila. So mayo po silang ginagamit ng mga itong mga illegal po, okay po. Kasi po digdiyo sa Talupaon po may bantay dagat din po kami, din tig-warning po talaga na bawal. Para sa GMA Integrated News, Chris Novella ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok, 24 oras. Intriga agad ang sumalubong sa Legazpi Twins pagbalik mula sa kanilang family trip sa Japan. Kabilang dyan ang real score ni Cassie at its Showtime host Darren Espanto. Yan ang chika ni Aubrey Carambel. Sobrang memorable para sa Legazpi family ang naging pagbisita nila sa Japan itong Holy Week break, from bonding moments to food trips at sakura photos.
Kita kung gaano ka-enjoy ang buong pamilya. Pero after ng bakasyon, naging hot topic naman si Cassie sa kanyang umanong cryptic posts na mga kanta sa Instagram stories. Paliwanag ni Cassie, wala itong kinalaman sa interview sa nalig sa kanya na si Darren Espanto. Trip ko lang mag-post ng songs, bakit? Wala lang. Kunwari may hugot ako, let's say, pagod lang ako from work or from the day, I just want to post lyrics sa song, yun lang. Pero wala talagang connect. As in, maybe the timing lang was wrong. Pero other than that po. Sinang-ayunan din ni Cassie ang sinabi ni Darren recently tungkol sa kanilang tunay na relationship status. It's so hard to explain what we have, pero best friends talaga kami. Recently, nag-guest sa It's Showtime si Kylie Alcantara, pati na ang ilang Sparkle stars, kabilang si Jillian Ward, na kapwa tinutukso kay Darren. Ano naman ang reaksyon ng kambal dito? No problem kasi Darren and I are very close friends. So again, what you see on TV is what you get. Pero behind closed doors, very nice message kami ni Darren. So we're very good. Dinipensahan din ng Legaspi Twins ang kanilang mommy Carmina tungkol sa mga ipinopost nito sa social media. Speaking for my mom na lang, si mama kasi, nagpo-post lang siya ng mga quotes, random, as in araw-araw may mga inspirational quotes, minsan nga mga Bible verses, kasi wala lang, trip lang ni mommy, so it really has nothing to do with anything and anyone. Kinumpirma naman ni Maggie na single siya ngayon at sa tanong kung ready na ba siyang ma-inlove muli, Serious sa ngayon, may in love muna ako sa sarili ko at sa sarili kong craft sa pag-arte. And I can't let this slip away kasi yung binigay sa akin na napakagandang project. So, if ma-miss ko tong project na to, sayang to. reunited ang Legaspi Twins with their tahanang pinakamasaya co-hosts sa advanced screening ng A Journey na pinagbibidahan ng kanilang Kuya Paulo Contes. Sobrang solid kami. Kahit anong mangyari. Kung may movie si Mavi, andun ako. Ano lang kasimple yun. Yeah, total support kahit kailan. Kahit pelikula man yan, personal na buhay. Siyempre, lalo ang personal na buhay. Aubrey Carantel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon ngayong weekend. Dahil pa rin yan sa easterlies o yung mainit at malinsangang hangin. Posible magtuloy-tuloy ang pag-iral niya hanggang sa susunod na buwan. Kaya asahang lalo ring titindi ang init. Base sa forecast ng Pag-asa, nasa 45 hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Sabado at Linggo. Mararanasan pa rin yan sa Dagupan, Pangasinan. Posible naman ang 42 hanggang 44 degrees Celsius sa Cagayan, Ilocos Provinces at Northern Samar. Mainit din sa iba pang lugar sa bansa. Ang matagal na exposure sa init posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke, kaya doble ingat. Ganyan din po sa Metro Manila. Base naman sa datos sa Metro Weather, maliwanag sa panahon bukas sa halos buong bansa, maliban lang sa ilang bahagi ng Ilocos, Palawan, Mindoro, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Halos ganyan din sa Linggo, pero bahagyang madaragdagan dahil may chance na rin ng ulan sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Surigao at Davao Region. Sa Metro Manila, generally cold weather naman, pero magdala na tayo kung ilakad this weekend. Panangga sa init o sa tsansa ng localized thunderstorms. Obligasyon ba o dapat voluntaryo ang pagsuporta ng anak sa nagkakaedad ng mahirap? Usap-usapan po yan ngayon kasunod ng naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto sa isang podcast. Pakinggan po natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi pwede magkaroon ng utang doon sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa iyo. Pumukaw ng diskusyon online ang naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto na si Danny sa kanyang podcast na dapat daw ang suporta ng anak sa nagkakaedad na magulang ay ibinibigay ng puso at hamon sa pagmamahal, imbis na obligasyon. Hindi raw sinasabi ni Danny na mag-alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang o huwag silang tumanaw ng utang na loob. Pero mayroon daw kasing ilang magulang na nanggigil trip o di kaya'y nanunumbat para obligahin ng mga anak na tulungan sila. Pagdidiin ni Danny, ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. Feeling ko po kasi ang pagbigay sa magulang at
giving back in general is because mahal mo yung mga magulang mo. You wanna spoil them. Gusto mo sila bigyan ng magandang buhay. Gusto mo iparamdam sa kanila yung pagmamahal na binigay nila sa'yo. You wanna give back because out of love, hindi dahil sinumbat nila sa'yo lahat. Parang wala namang debate doon, sabi ng ilang kabataang nakausap namin. Parang balik tanaw lang sa mga ginawa nila para sa atin. Pero paano sa sitwasyong gusto mong suportahan ng iyong magulang pero wala kang kakayanan? 5 po kami magkakapatid pero hindi po ganun kalakihan niya sa akin ni mama. Pinagkakasya niya pa rin po. So gumagawa po siya ng paraan para makuha po. So ganun din po yung gagawin po namin sa akin. Eh paano naman kung lumaki ka sa toxic na magulang? Pag toxic po siguro yung magulang, pag tumanda ako, siguro ganun pa rin po. Ganun pa rin po yung gagawin ko. Kasi po, para po sa akin, pananaw ko po. Kasi po, dahil po sa kanila, nandito po ako sa mundo. Parang sila po yung nagbigay sa akin ng buhay. Matandang kultura na raw ng Pilipino ang utang na loob, panilamang na bago ang iba. Ayon kay Dr. Gerald Abergos na isang sociologist, nagiging issue lang naman talaga ang sustento sa magulang kung hirap din ang anak. For somebody na graduate lang, starting pa lang, mukhang doon pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataon sa sarili na iangat din yung buhay niya. Sabi ng mga senior citizen na nakilala namin sa Santa Cruz, Maynila, iba-iba ang swerte ng mga magulang sa anak. Lahat po naman ng anak ko ay may mga trabaho. So far, with regards dun sa pangangalaga, nahalagaan naman po ako. Pero si Nanay Aida na 87 anyos na, walang regular na sustento mula sa kanyang 8 anak. Kaya nga kailangan niya pa rin manahin ang mga basahan at magbenta. Hindi niyo po rin nasligin sa kanila dahil may pamilya rin po silang unang pinag-aaral, sinusustento. Kaya hindi niyo po sila mauubugan. Kasi tungkulin po nila yun sa mga anak nila. Kapag meron naman daw extra ang mga anak niya, hindi naman siya nakakalimutan. Sa Pilipinas, marami na tayong middle class na naiintindihan din ng mga magulang na kahit ang mga anak ay kailangan ng magtrabaho. Kailangan mo ng buuin nung kayo ng mga anak yung sarili nila bago sila makatulog. Pero syempre may mga magulang na walang pagkakataong paghandaan ang kanilang pagtanda. Kaso kanya-kanyang swerte kung buhay ng tao. Hindi po ba? Hindi nga na paghandaan. Pero ba siguro ako pababayaan ng mga anak ko? Iba pa yung realidad ng mga nagkakaedad na wala na rin daw sapat na oras ang mga anak para sa kanilang buhay at para sa magulang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Utang na loob. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para po sa ilan, hindi obligasyon ang pagkimbak sa magulang, kundi sagisag ng respeto at pagmamahal. Bahagi na lang kasi ng kultura nating mga Pilipino ang ibalik ang pagmamahal at pagsasakripisyo na ginawa nila para maitaguyod at mapalaki ang mga anak. Yeah!